Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, March 29, 2025, sa ikatatlong linggo ng Kwarisma. Ayon sa ating ebanghelyo sa araw na ito, may dalawang taong nananalangin sa templo. Isa ay Pariseo na mataas ang tingin sa sarili. Ang isa ay maniningil ng buwis o tax collector, aminado sa kanyang pagkukulang at kasalanan. Yung Pariseo ay nagdarasal ng ganito, "Salamat Lord, hindi ako katulad ng iba, hindi ako masama. Nag-aayuno ako at nagbibigay ako ng ikapo." Habang ang maniningil ng buwis o tax collector ay simple lamang ang sinasabi, "Panginoon, maawa po kayo sa akin. Ako po ay isang makasalanan." At sinabi ni Jesus, yung mapagpakumbaba, siya ang pinagpala ng Diyos. Kaya ito'y nagpapaalala sa atin na mapagpakumbaba sa ating panalangin, na hindi importante kung gaano tayo katagal magdasal o kung gaano kaganda ang ating salita sa panalangin. Ang mahalaga, totoo at mapagpakumbaba tayo. Halimbawa sa ating buhay bilang sundalo. Isipin mo ito, may isang sundalo na kararating lamang o karireport lamang sa kanyang unit. Tahimik lang, hindi pala sabat, pero trabaho, gawa, hindi reklamo. Pag may mali, umaamin. Pag hindi marunong o hindi alam, nagtatanong. Pag nahihirapan, nananalangin. Samantalang may isa namang veterano, maangas, magaling, ngunit laging ipinagyayabang. Laging ikinukumpara ang sarili sa iba. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Lagi siyang tama. Tanong, sino sa dalawa ang mas malapit sa Diyos? Sagot, ang sundalong marunong yumuko. Sa harap ng Diyos, wala tayong ranggo. Pantay-pantay tayo. Opisyal, enlisted o civilian, chaplain o infantry. Pag lumapit tayo sa Diyos, pantay-pantay tayo. At hindi natin kailangang ipagmamalaki ang ating awards, ang mga training, pagsasanay o schooling na dinadaanan natin o ang ating mga tagumpay. Ang gusto ng Diyos ay taos-pusong panalangin. Kahit ganito lang, "Panginoon, nahihirapan po ako. Tulungan ninyo ako. Hindi ako perpekto, ngunit gusto kong magbago." Kaya subukan natin ito. Paggising natin sa umaga, bago tayo magsuot ng ating uniforme o mag-duty, tahimik tayong magdasal. Sabihin natin, "Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Giyahan o gabayan po ninyo ako. Kahit hindi ako perpekto, gusto kong maging mas mabuting sundalo at mas mabuting tao." Hindi kailangang mahaba, basta galing sa puso. Tandaan natin ito, hindi ang yabang ang nagbibigay dangal sa sundalo, kundi ang kababaang loob. Sa panalangin, hindi mahalaga kung gaano ka kaastig, kundi kung gaano katotoo. Kaya kapag lumapit tayo sa Diyos, bitawan muna ang yabang. Ipakita ang totoo mong puso, dahil ang sabi ni Jesus, ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, alam po ninyo ang laman ng aking puso. Hindi ako perpekto. May kahinaan, may pagkukulang. Ngunit araw-araw, pinipilit kong maging tapat sa aking tungkulin. Turuan po ninyo akong maging mapagpakumbaba. Hindi magyabang, hindi magmamataas. Sa halip, matutong umamin, makinig, at magdasal ng totoo. Tulungan po ninyo akong maging sundalong may puso, malapit sa inyo, at marunong umasa sa iyong awa. Sa laban ng buhay, kayo po ang aking lakas. At sa bawat tagumpay, kayo po ang aking papuri. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen.